Okay mga katrabaho, si Eli Rabadon, tech entrepreneur at innovator. Siya rin ang CEO ng DV Code Technologies Incorporated. Thank you so much, Eli, for your time. Magandang buhay at maraming salamat sa pag-imbita. Anong kakantahin natin ngayong araw na ito? Pili ka lang. Ibang Eli pala yun. Thank you so Kaya much nga. for coming. Appreciate your time. We are in the business of technology. Tell me something about what you do dito sa company. Yeah, so si DV Code Technologies Incorporated is an IT solutions company. So we're doing software development, so anything na web application at saka mobile application, we can definitely do it. And right now, yun nga, ang focus ng DV Code is to help yung mga aspiring entrepreneurs, mga startups, no, to have yung technical capability na to deliver yung kung ano man yung service o produkto na meron sila. This is particularly rare kasi mga startup or small or micro business, you're enabling them. Normally kapag ka-tech, parang dun lagi sila sa may pambayad. So, ano yung metrics, ano yung decision that led you na i-cater itong market na ito? Yeah, kasi nanggaling yun sa hugot namin, no, as ano rin kasi, nung nagsisimula kami, nararanasan namin yung hirap talaga na kapag nandun ka sa journey ng startup o yung paggawa ng business mo, ni wala ka man lang parang outright tools na pwedeng magamit to start. And that leads you on using down to the worst case scenario na baka nagpapapel-papel ka o kaya nag-i-spreadsheet, no? So we're developing applications para sa mga entrepreneurs natin na magkaroon sila ng automation at saka system na magagamit to scale further yung operations nila. So, ibig sabihin, hindi na dapat nagiging issue yung may pambayad sila na malaki or wala. Yeah. Because technology can be democratized. Yep. Kasi ang sistema din naman nito sa mga ginagawa naming system, most of these are, kumbaga, meron na lang fees na just in case na talaga kung may actual transaction sila, that's the time na kukurot lang kami ng konti na kahit sentimo man yan. Okay, Gano'n naman kalaki yung daliri na gagamitin nyo pang kurot. Ganun lang naman din. Baka mamaya kay Godzilla. Literal lang na, yung normal lang. kahit katiting lang, no? Basta't madami sila, then mas madami din ang balik sa atin. How were you introduced to technology? Where and when did you start dito? Well, personally, nagsimula sa akin nung grade 3. Grade 3? panahon ng Friendster, no? Totoo ba? Ano yung Friendster? Ano nga ba yun, no? Well, yun yung social media nung panahon namin, no? Bago mag-Facebook. Bago mag-Facebook, no? May Facebook Friendster. era. And then, dito, meron ako nakikita kasi sa computer shop dati na gumagawa ng mga layout. Uso dati yung Final Fantasy na background. Nung ko pa, no? And then, from that, natuto kong makagawa ng mga layout na di ko alam, HTML, web development na pala yun, nung time na yun. And then, from that, nakita ko nung sa treasurer ng barangay namin, no? Na tambay to si Eli sa computer shop, malamang maalam to. Maraming alam. Anong nangyari? Pina-encode niya ako ng spreadsheet. So, coming from that early experiences, Sa computer. No? Oo, sa computer, nakita ko na possibility na, binibigyan nila ako 5 piso, 10 piso sa pagpalit ng Friendster background nila. Saka yung treasurer namin sa barangay, pinapa-encode ako, binibigyan akong 20, 50. May business dito. So yun yung una, no, na reason kung bakit ako Pero did you take formal schooling dito sa technology or? Ang natapos ko sa college ay 3rd year lang, no, na IT. Pero most of what I have talaga is coming from experiences. Which is sometimes hindi rin challenge, no? Yeah. Pwede ka magtapos, pwede ka mag-masters, PhD, double PhD sa technology. Pero end of the day, sa tech kasi YouTube University madalas. Talagang sarili mo ang dala mo. Kung ano yung experience mo, kung ano yung problema mo, minsan ikaw lang talaga yung gumagawa ng solution for that. Exposure sa hacking, karamihan ng mga tao pag sinabing na-hack sila, it's definitely negative for them. So tell me something about it.
Well, isa din yun sa hot ko right now, no? Nanghahack ka. well, hindi naman in a sense na Defensive. sa masamang paraan, no? But rather, nandun tayo dun sa part ng ethical hacking. Kasi, ayun nga, given the experiences that we have, madami mga hiccups, no? Na turns out kapag talaga maglalakas ng loob ka mag-launch ng product, this is way back around 2014. May mga time na yung e-commerce system na gawa namin nung dating ganun, naka-experience kami nung double buying na nakakabili sila. Lugi ako. Oo. Di from that, syempre, nakikita naman namin sa audit logs yun nangyari. Nakita namin na, may mga improvements at saka may mga security loopholes na kailangan tayong i-fix. So, coming from that talaga, yung dala ko ngayon, no, kung bakit ganun ka-solid yung, yung kakayahan ng team, is mga na-experience kasi namin parang kumbaga ang mahal nung tuition fee. Kasi nga ang bigat nun, lugi ka eh. Tapos inaral mo pa, di ba? Oo. Nabawasan ka na, nag-aral ka pa. So yung time na ginamit mo. But pag sinabing hacking, this is definitely not just, yung ginagamit sa Yeah, kasi masama. ang hacking naman is may dalawang uri. Yung hacking na alam natin, yung mga nasa movie na parang nambabasag ng system para sa kasamaan, at yung hacking na para maiwasan yung problemang ganon, no? Kasi merong blue at saka red team yan eh. Okay. So, Dalawa lang sila. Oo, ang inyong lingkod actually has been recognized ng Meta, no? As sa bug bounty platform nila kasi nagbigay ako sa kanila ng vulnerability disclosure ng Facebook. ng Facebook. Wow! Oo, at yun, na-recognize nila. Nakalagay. Recognition lang yan? Wala yung... Meron kasi sila dun sa facebook.com/whitehatthanks. Nandun lahat ng pangalan. mga ng TY. Matiway lang mga, to. meron naman kahit pa paanong ganon na binigay. Hindi ganon kalaki. No? Pero meron. Oo, meron at meron. Pero even as technology giants such as Facebook, lahat ng nakikita natin, basically may vulnerability, Possible, Hindi ba? meron Possible. talaga. Kaya yung mga ganitong klaseng company, open sila sa paggawa ng programa na pag nabutas mo yung system nila within the scope of policy nung hacking, kasi nga kailangan ethical mo ginawa, may possible silang pwedeng mabigay in return, no? Let it be recognition, let it be monetary. Or So may ganong mga sistema. Any incentive. Yeah. Sige. Small entrepreneurs, startup entrepreneurs, they don't have ideas sa ganitong technology, or maybe they have but they are afraid. Ano yung pinakang issue nila talaga na you're trying to address? Yeah, kasi ngayon nga, ayun, kitang-kita naman natin sa mga entrepreneurs right now sa atin, nandun pa rin talaga sa ugaling mano-mano, no? Na talagang micromanage yung mga bagay down to the point na wala ngang automation sa katawan. Talagang, for example, kahit man lang siguro nga kalendaryo, no? Baka naka-note lang sa notebook na may ganitong So, yung mga ganong klaseng practice, tinatry nating ibigay sa mga kasama natin, nang sa ganon, yun nga, ma-offload nila yung mga task na supposedly kaya na i-automate sa panahon ngayon. I think the barrier of entry lang is overwhelmed and baka daw mahal, no? Yeah, exactly yung point. Pag sinabi mong technology, maybe we cannot afford it. So, some people don't even bother to ask already. Exactly. So, coming from that sa usapang, So, eto paano- pa nga lang, oo. So, paano kung ako yung may ganong mindset, how do you approach? Yeah. Ellie, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala kasi mura lang to. Hindi pa siya So, sa ganyang paraan, no, ini-introduce natin sila dun sa mga tinatawag na open source at yung mga free tools talaga na walang bayad at all, no? Kasi meron ng ganyan. Social media pa nga lang is one thing to market your business na libre, di ba? So, tinatry natin silang dalhin dun sa narrative na yon na kung ang social media nga libre, nakakapag-market ka ng business mo online, may mga ibang bagay pa na pwede kang ma-explore na libre din tulad ng social media. Oh, hindi- So I think that way hindi sila ma-overwhelm. Nakastuck lang sila kasi doon. Parang Yes. yun lang yung alam nila na pwedeng free. Pag sinasabi mo in terms of automation, business processes, yung mga ticketing na yan, mga payment Yep. system, pwedeng maliit Mhm. or wala, depende. Depende Sa sa package scope nila. na ng gustong gawin. Oo, sige. So sa experience mo, you think we are getting there? I mean, we are educating enough
enough people, entrepreneurs particularly, So, para dito sa paggamit ng technology? Okay. So, ganito, no? Siyempre, sa ganang atin naman, talagang we have so much limited resources lang din naman sa company, no? So, what we're doing, me personally, no, is nakikipagtulungan tayo sa mga government agencies such as DICT. Ayan, so shout out sa DICT, suking-suking ngayong taon. So, what we're doing, no, is yung mga programa ng DICT at saka ng mga other stakeholders pa sa startup industry, no? Na kapag meron tayong conferences, kapag meron tayong mga workshops, mga seminars, mga hackathons, nagbibigay tayo nung kaukulang knowledge, no? And yung mga tools nga na pwedeng magamit nila para nang sa ganun, ma-level up nila yung operations nila. So, DV Code has been involved in so many conferences and workshops and hackathons right now, no, na nakapag-produce tayo ng, I think, mga around 10 teams na mga nanalo, no, sa mga hackathons. And ngayon, mga thriving startups sila ngayon. Meaning to say, na-execute na nila. Yes. So, yung in Nagagamit terms nila. of yung business model nila at saka yung mismong paano nila ma-integrate yung tech doon sa idea nila, doon tayo nakakatulong. So, yun yung so far proud kami ngayon 2025 na ang dami nating natulungan. Pero how is it challenging for someone like me na nag-i-start pa lang or mayroon pang idea na maybe this is expensive, I cannot do this, natatakot ako. Ilan yung may problem sa execution? Kasi pwede kaming 1,000 na nakinig sa'yo, tapos baka hindi namin siya ma-implement. So, ganito siya, no? Yung so far naman kasi talaga, kailangan nating lakasan ng loob natin na i-try, no? Kasi so far naman doon sa mga na kasama namin, no, at na organize na event, talagang as much as possible tinatry namin na mag-resonate yung message na andun yung emotion, kumbaga kailangan mo ba talaga to? And the moment na ma-realize mong kailangan mo pala, at least na ibibigay namin yung path to move forward na ano ba talaga yung action na pwede mong i-take. Kasi nga, yung mga to, no, is you can really start right away. The moment na madinig mo lang yung mga ilang magic word, masi-search mo na kaagad sa Google na makakapag-start ka ng libre agad-agad. Na hindi na kailangan nilang pag-isipan pa because wala silang choice, no? I mean, technology will only evolve and improve. So, kung wala sila doon, Yep. goodbye. Sige, so hindi siya expensive. Supposed to be hindi siya expensive. In fact, pwedeng ma-personalize depende doon sa pangailangan lang nila, no? Yep. Pero not too many companies and organizations are into this. Yung iba parang wala silang passion or puso para doon sa pagtuturo. So profit oriented sila. So sa case mo, paano mo nakikita itong mga tao na to na kailangan nila ng tulong? Bakit? Well, nagsisimula right now, no, is yung doon sa mga uma-attend talaga sa mga events, workshops, and yung hackathons. Kasi they're being intentional talaga na they need something. Pero may kinalaman ba yung upbringing mo sa community na nakatambay sa computer shop para maintindihan mo yung hirap ng startup? Legit, no? Kasi wala pang online seller dati. sa online gaming, no, yung totoong gaming na naglalaro sa computer shop, na-realize ko na personally, no, na may future sa online, no, sa internet. Wala pang Shopee, wala pang Lazada that time. And sa akin, nangarap din ako personally na, sana pagdating ng panahon, yung mga nagagawa nga namin na mano-mano, na kapag, for example, usapang business na, ma-automate naman natin. Kasi nga, paano kung tulog ka, di ba? E di, wala nang Tulog papasok din, na pondo kasi tulog ka di ba? Which is pwede namang hindi. Oo. So, the struggle nung time na yun, no? Kasi we have yung online game na-develop din sa side namin na wala kaming choice but gawing mano-mano kasi nga, chicken and egg scenario, no? Na kailangan mag-register ng business and then kailangan mag-operate. So, we relied doon sa sistema ng remittance just to survive.
Pero ang ibig sabihin nun, may tropa kang nawawalan ng social life kasi nga, Nandun siya. nakatoka siya bilang customer service, no? So, yung mga ganong klaseng parte na na-realize nga namin first hand, no, sa operations na sana naman may ikaganda tong sistema natin. Doon nanggagaling yung hugot namin, no? At saka yung panahon na wala ka kasing makausap na saan ka magtatanong kung ano yung ano yung magagawa mo sa senaryo mo ngayon sa business mo. Kaya talagang nandun kami. Andun yung hugot. Sige. Okay, Ali, we're talking about the hugot, kung saan nanggagaling. So talagang may kinalaman yung past mo. Yeah. Maybe that's why you're able to say na let's democratize technology. Kasi pwede naman, meron namang way. Kasi ganito siya, no? Ma-share ko lang din, Tol. Kasi ang sistema namin sa side ng DV Code, no? We've been together online. Hindi kami nagkikita, no? Nung mga initial na panahon namin. We've been together online since 2015. Okay. Kailan na lang kayo nagkita? 2022. So, 7 years kayo Yeah. online dating. Oo, literal. yung mga co-founders ko dito, mga senior developers tong mga to. Kasi meron ngang mga communities nga kasi online na mga gumagawa ng side hustles, no? You know, yung mga freelancers, yung mga VAs. Meron, mga developers din na kailangan mong website, andito ko. Di ba yung mga ganon? Pero, as you can see there, walang benepisyo, walang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Kasi nga, para kang floating, no? Walang definition patungayin sa gobyerno eh. Pero kagandahan naman ngayon, parang may mga ilan May nag-a-attend. paraan, no? Yeah, may nag-a-attend, pero I think not enough. So ngayon, ang ginawa nga namin dahil na-realize namin na yung condition ng market is mukhang meron kaming parte na pwedeng makatulong at makapasok, no? Kasi nga, from that, nung panahon namin, hindi pa business ang pinag-uusapan namin, gumawa kami ng app na trip lang, kumita o hindi, okay lang. 'Di ba? Pero nagiging pamilyado na tayo at no, umaano na yung yung mga kaedaran natin. So syempre, naghahanap na tayo ng ano ba talaga yung pwede natin magawa. And we've been doing software development for ilang taon na. Kaya nung time na yun, tinry kong i-pitch sa kanila yung idea na guys, why not build an actual company na lang mismo? Na yun nga, ibigay natin mismo yung skills natin sa kung sino man nangangailangan. And yun din yung reason kung bakit ako na-expose sa atin sa mga circles natin. Kasi nga, we've been very vocal doon sa sistema sa usapang cybersecurity, na paano mo magiging safe yung business mo at sarili mo online. Anong mga tools nga yung pwede mong magamit na hindi mo naman kailangan magbayad ng kamilyon-milyon. Down to the libre nga lang, pwede mo nang simulan. So, nandun kami sa part na yun na dahil well-equipped yung team sa capability to develop, nakakapagbigay tayo ng ideas kung paano sila mag-move sa tech. Kasi parang ang hirap na yung skill mo gusto mong i-transfer and ganun-ganun na lang. May mga na-encounter ka ba na medyo may nagkakaroon ng trust issue or nagiging suspicious na parang, bakit niya binibigay sa amin to? Baka mamaya may catch yan. Yeah. So, somewhere along the way. Ganito naman, no? Alam naman natin, syempre, at the end of the day, sa panahon ngayon, lahat naman ng bagay may catch, di ba? So, ginagawa natin to para magkaroon tayo ng actual ecosystem. Nakakailanganin tayo, di ba? Kasi nandun yung parte na ang startup industry natin, mga ilan pa lang talaga yung mga nakaka-unicorn kung tutuusin dito sa Pilipinas. So, meaning to say, kung makita natin, i-mirror natin sa China, sa Singapore, sa US, kung anong situation nila doon, kahit estudyante gumagawa ng startup. Sa atin ngayon, may mga nagtitesis, pero for the sake of doing thesis lang. Correct. So, ang ginagawa sana namin na we're betting on the future, no, na mag-thrive yung kapag may idea ka at feasible talaga yung business model, you can level it up to an actual business. And then leverage yung technology. Yes. So yun yung mga tools na dine-develop namin na at the event na meron kang ganong klaseng mindset or na-trigger namin na mindset, pwede mo magamit tong mga tools na to and magiging win-win tayo. Pwede mong explore. Which is, ang mga entrepreneurs naman din talaga part yan, no? Exactly. Yung marunong sila at gusto nilang mag-explore. Yun lang talaga, may mga takot pa din, no? Na parang,
baka hindi mag-work, so dito lang tayo sa mano-mano. Oo. Medyo mindset is one thing. Yep. Execution is another. Yep, Pero yep. again, pagdating doon sa akala natin mahal ang technology, actually hindi naman pala talaga. Yun yung gusto nating sabihin dito. So, your team started 2015 na online dating kayo 7 years. Going strong. And then 2022 na kayo nagkita-kita and all. And then started the advocacy na. Yep. So lahat kayo umiikot at nagbibigay ng mga ganitong services. Well, kanya-kanya, ganito, or no? Kasi anong setup niyo? ang mga developers talaga is innate yung pagiging geek, no? Yeah, so nandun lang sila. Pag sabing geek, ganun lang sila. Oo, so... Don't talk to me. I'm doing something that will change the world. Yep. So, ang inyong lingkod, ang naging walking billboard kasi ako yung maboka. So, walang no choice. Tagapagsalita, no? Oo. Bago mo i-discuss yan, ikaw yung parang naging talking head ng company. Saan naman ang galing itong pagiging matabil? Okay. So, sa akin, well, nagsimula yung pagiging, sanay na magsalita sa labas. Kasi, ako'y dating SK chairman. Kaya. So, nandun. Oo, kaya... Bolero na. Oo, bolero na. Aray ko po. Marunong. So, doon siya na-develop yung communication. So, Oo nga, doon no? galing. Yeah. Pero you think, kailangan ng although hindi ko na sabing i-master nila, pero yung mga web geek, mga app geek, mga tech geek na tinatawag na yan, they need this, yung So, communication. ganito siya, no? Kasi yun nga, meron talagang mga parte na parang kumbaga, ito na yung gusto mong gawin at parang hindi mo na maisip yung kahalagahan nito at kung kailangan mo pa ba talaga, no? So, I understand na may ganun talagang mga kasama and shout out sa inyo. Yung mga kasama ko. So, from Saka that, safe space nila kasi yun. Yes, Di kasi ba? ang punto ko is ganito, no? Hindi naman nga kasi sa lahat ng bagay, kailangan, ikaw lang mag-isa yung kailangan gumawa niyan. Okay? So, doon ako nanggagaling. Kaya, sobrang blessed ako dito sa team namin kasi yun, binigay nila yung 100% ng tiwala at panahon nila na pinagkatiwala nila sa akin, no? Kaya ako yung naging walking billboard ng grupo. Coming from that, yun din yung the same mindset na ibinibigay ko sa tuwing nagbabahagi ako na kailangan mong humanap ng, for example, kung developer ka, hindi ka hindi ka ganong makapagsalita sa publiko, hindi mo ma-relay yung gusto mo. Pwede mong gawin na maghanap ka ng co-founders na yun yung magiging role niya, no? So, from that, it's a teamwork. Oo, dalawa na kayo. And hindi yung parang nagko-code ka na dito, tas ikaw pa yung magpipitch sa public, di ba? So, kailangan meron talagang, yun nga, coming from the hugot na sa usapan technology, may tools na gamitin mo. It's the same sa way of life na hindi lahat ng bagay, kailangan ikaw yung gumawa. Oo, kailangan may iba mismong tumulong sa'yo. Saka tama, no? Yes. Magaling ka sa technology, but not necessarily sa pag-run ng business. So, meron may challenge ka doon. Kasi, I don't know, may kilala ka na ang galing-galing naman, pero for some reason, bakit hindi siya ma-asenso or hindi siya nakikilala, pero magaling. Or hindi niya maximize yung technology simply because yun yung kulang niya, yung, for example, communication skill, negotiation skill. Exactly. Kaya nandun ako sa point na kapag may mga nakakasalamuha kami na mini-mentor natin ng mga startups, pinapaintindi natin yung kahalagahan ng role ng bawat isa. Na which is, yun nga, syempre, kung may gusto kang gawin sa mundo, businessman yan or what, kailangan mong matuto o meron man lang na tao na nagsasalita sa inyo na para sa publiko. Oo. Mga tech people kasi. Bihira yung may mix kasi na mayroon. Yes. But it is important. By the way, yung mga kagaya ninyo, hindi natin inclusive, exclusive. Yung mga kagaya ninyo, ilang oras yung normal na tulog mo? Well, curious ako, yung mga talagang heavy sa programming and all. Nung panahong ako'y mismong nagko-code pa, hanggang ngayon din naman, no, nagko-code pa rin naman ako. Eh, madalas talaga kasing kapag nandun ka sa zone, no, hindi mo namamalayan na madaling araw na pala. So, talagang may time na napupuyat, no.
Anong may time? Baka talagang Madalas. po yan. Madalas. Oo. But currently, nagkaroon lang kami ng commitment talaga na, say for example, no, 1 p.m. to 10 p.m., trabaho mode yan. Mm-mm. Kailangan, kumbaga, kung tapos mo na yung trabaho mo, okay na yon. Pero at least yung 1 p.m. to 10 p.m., pwede kang matawagan just in case na may Okay. problema. The rest ng time, free time mo. So ngayon, ang ginagawa ng grupo, pag tapos na yung task nila, edi libre na sila, edi Libre na makakagawa sila. na sila ng mga ibang bagay na gusto nila. Kasi kaya ako natanong, back in 2004, 2005, I did yung web development eh. Na-reverse engineer ko siya. HTML, mga coding na ganyan na delete ko yung line, ano mangyayari? Uy, nawala. Okay, so ginawa ko yan. In fact, Dreamweaver pa nun kung natatandaan mo. Dreamweaver. So may CD ka Mga pa. slicing pa. Oo, slicing. So, kukunin ko yung code dito sa computer shop, dalhin ko siya dun sa computer ko na Pentium 2. Ha? Oo, Pentium to Pentium 2. Pentium 4. Tapos offline, doon ko siya gagawin. Tapos isi-save mo ngayon sa diskette. Tapos i-upload mo ngayon. Yup. Kaya ako nasabi yan kasi talaga hindi biro. You know? And agree with me if you will, pero you are artists in your own right, di ba? Yeah, ang mga developer is, kumbaga, hindi man drawing yung ginagawa nila, pero yung arkitekto at yung pagkakasulat ng mga codes na ginagawa nila, may kita mo na andun yung dedication. Kasi kung developer ka, may kita mo yung kung spaghetti yung code niya na Oo. bara-bara. Makikita. Parang, basta matapos lang to. Oo. Pero kung makita mo yung Malinis. sobrang organized Oo. with the documentations and things, no? Makikita mo yung attitude doon mismo sa gawa. Kaya talagang mga artists in their own right. Baka naman abstract yung ginagawa ng iba. Kaya mukhang spaghetti. Bakit ang gulo-gulo? Well, abstract yan. hindi sa tamad ka. Abstract yan. Pero yung discipline is nandun. Oo, kailangan kasi, syempre, pag gumawa ka ng bagay tulad ng systems, ng mga softwares, dapat with an intention na ipapamana mo kasi to. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, ikaw yung nagme-maintain nun. So, syempre, responsibilidad mo na dapat, pagbasahin to ng ibang tao, dapat maintindihan niya. Kasi kung hindi, patay tayo. Saka diba? universal language yung code eh. Exactly. Di ba? Kaya dapat talaga maintindihan. Pag hindi, alam mo may mga cases na ganyan. Siguro i-address natin yung mga developers or kung sino man ng architect ng systems na do not take the client hostage. Kasi minsan parang para maging dependent sa akin, I will keep everything eh. Yeah. So may mga ganong cases. How do you address that? So, ina-address natin yan, no? Kasi uso talaga yan na naging parang standard kasi siya ng business practice, no, na merong vendor lock na tinatawag. So, what we're doing right now para mangyaring open, at least binibigay na natin yung knowledge sa mga aspiring entrepreneurs na we totally understand na yung systems nyo is merong mga proprietary business logic that we understand na talagang hindi nyo pwedeng ilabas, di ba? Yung mga ganong parte. Pero at least, lagyan nyo ng, kumbaga, tulay na at the event na merong yung integration, no, o yung interconnectivity, parang think of it na Lego blocks na magkahiwalay, dapat merong paraan yung system mo na makakausap siya in the future man, no, na yung gawa mo is merong tulay na naka-ready. So yun yung mindset na ibinibigay natin. Kasi yung mga systems talaga dati na buy and forget, no, yung tipong pag may CD, di ba, yung nasa CD, wala na yun. Wala ka na may expect na sistema doon. Kung accounting system mo, Yun na HR yun. system yun, Oo. walang tulay yun. Doon nagkakaroon ng problema. Pero yun nga, binibigay na natin yung nangyayari ngayon na evolution, no, na practice sa software development na dapat kapag may ginawa kang system, proprietary or not, meron kang documentation sa tinatawag na API o yung Application Programmable Interface. Okay, yun pala yung sikat na API na yan. Yes, yung API. Kailangan yun. And for freelancers naman, kasi for example ako, halimbawa, startup entrepreneur, magkano ba ang pagpapagawa ng website? Ganyan. Diba? So, hindi ko alam kung paano nyo sinasagot yan. Of course, depende.
Yes, depende sa Oo, scope. depende sa Yun ang magic word doon. Kasi ito rin, no, kaya ma-share ko lang din para sa mga nakikinig at nanonood sa atin, no. Mahalagang hindi mo agad hingan ng presyo yung developer na kausap mo. Kasi on your own thought, hindi mo pa talaga alam kung ano yung gusto mo. Corrected by. Yes. Tama naman yan. Kaya ang pinakamahalaga doon is i-finalize muna, talagang magmi-meeting kayo kung may back and forth, so be it. At least, malinaw na kung ano yung gusto mong ipagawa. That's the only time na magkakaroon tayo ng presyo. Oo, tama. Totoo naman. Kasi yung iba parang, magkano muna? Di ba? Oo. Kasi ang nangyayari doon, syempre, parang pabaliktad naman. Ang now hostage mo doon is yung developer. Kawawa naman siya kung nagsabi siya ng presyo, di ba? Parang nalamangan. Siguro, dapat gone are the days na naglalamangan tayo, no? Tingnan natin mismo anong value yung pwede nating mabigay sa isa't isa. Kasi otherwise, chicken and egg din. Mm-mm. Sino ba mauuna, sino bang hindi? Yes. So, sa amin naman, ang mindset din naman namin dyan sa DV Code, sa ganyang klaseng sistema, is at the event na nagustuhan namin yung idea, we're more than willing to be involved as becoming a tech partner, no, nung mismong company. Kasi from that, syempre, ang dulo nun, may revenue sharing tayo na possible na pwedeng gawin. I think yun din yung dapat matutunan ng mga kapwa developers natin dyan, na hindi lang one time, big time ang paraan to do business. No? We can do so much sa talento natin na maging long-term yung partnership. Oo, mas sustainable kasi yun. Yes. And for someone like me na may tech partner na kagaya mo, siguro may mas peace of mind ako, no? Kasi partner tayo revenue share tayo. So, hindi kami yung baka bigla na lang kayong mawala. Oo, kasi yun yung problema doon eh. Kung biglang mawala kasi bayad mo na, 'di ba? Pero yun nga, tao, ang hirap sa panahon ng ganyan. Paano kung i-post tayo sa social media, no, na eto si ganito, scammer. Ang hirap na nun. So, I doubt naman sana na dapat wala ng ganong klaseng business practice. Siguro nung mga una-una, no? Oo, kasi dati, Friendster pa, walang paraan na, i-wall of shame eh. Ngayon meron na eh. So, ngayon kasi itag ka, i-promote ka, etc. Exactly. So, maraming challenges. What is in store for you in the future as an organization? What else do you want to achieve? Ano pa yung direction na gusto so nyo puntahan? ngayon, no, meron talagang mission ang DV Code talaga, na which is to empower 1 million Filipino entrepreneurs na makagamit ng business tools na provided ng DV Code para ma-scale up yung business operations nila. So kasama doon syempre yung lagi natin napapag-usapan na tungkol sa payment systems, kung paano tayo nga makakapaningil sa mga kliyente, paano natin may empower yung business natin na magkaroon mismo ng systems para makita mo ilan na ba yung customer mo, ilan na ba yung benta mo, meron ka bang produkto, serbisyo, at saka event na gustong gawin. So yun yung gusto namin, no, na pinakamangyari this 2026. Na madami tayong negosyante at mga event organizers, speakers, na matulungan, no? Na magkaroon sila ng tools nga for them to scale up more yung business nila. Importante yun. Sige. So, where do they get in touch with you if you want to be reached? Okay. So, you can get in touch with DV Code by simply sending us an email at hello@dvcode.tech. And then, you can also visit yung aming website sa dvcode.tech. You can also search us on Facebook sa DV Code Technologies Incorporated. Alright. Thank you so much, Ellie, for your time. Appreciate it. Okay. Maraming salamat! Ganap! At dito po nagtatapos ang isa na namang episode ng Work-Related. Maraming salamat mga katrabaho sa pagsama sa amin today. At huwag kalilimutan na may mga susunod pa tayong kwentuhan sa mga susunod na panahon. Next year na to. Mapapakinggan at mapapanood pa rin ng Work-Related sa DWIZ 882, DWIZ News TV, at syempre sa ating mga social media platforms via live streaming. Ako po si Lloyd Luna. Maraming salamat.